Hindi niya maitago ang ngiti niya, nang makitang nagluto talaga ng almusal ang asawa para sa kanya. Maaga itong umalis dahil may trabaho pa ito. Marami itong kailangan na asikasuhin, at naiintindihan niya iyon. Lalo na noong magkaaway sila, ay lagi lang itong nasa bahay nagtatrabaho. Ilang araw ang lumipas at kahit ayos na sila, ay nililigawan pa rin siya nito. Pinaparamdam nito kung gaano siya nito kamahal, at dahil doon ay mas lalo siyang nahuhulog sa asawa. Parang naging extra sweet pa ito sa kanya ngayon. Late na rin siya nakabangon dahil pinuyat siya nito kagabi, mabuti na lang na hindi sila inabot ng umaga, dahil kailangan pa nito matulog dahil sa trabaho. Kung hindi ito aalis panigurado siya hanggang umaga talaga sila, literal na palitaw na ang araw. Alam niya kung gaano kataas ang stamina nito, pagdating sa bagay na yon. Napapangiti na lang siya, at animoy baliw dahil kinikilig. She feels so delighted. Habang kumakain ay tumunog naman ang cellphone niya, at si Leo iyon, kaya agad niyang sinagot. "Baby, I miss you," salubong agad nito sa kanya. Walang tunog siyang tumawa dahil kinikilig. Kakatapos lang ng pangalawa kong meeting. "What are you doing now?" "I'm sorry, I didn't wake you up earlier, because I know you're tired." Uminom siya ng tubig bago magsalita. "Sakto lang, kumakain ako ngayon ng niluto mo," sambit niya. "Open your camera, let's have a video call," utos nito na agad niyang sinunod. Binuksan niya ang camera, at sinandal ang cellphone sa may baso. Ngumiti siya nang makita ang asawa na nakaupo sa swivel chair. Pinagpatuloy niya ang pagkain niya, habang tumitingin-tingin dito. "Anong oras ang uwi mo?" tanong niya. "My last meeting for today would be end at 4:30 p.m. It's just a 30 minutes meeting to a new client. I am free at 2 to 3:55 p.m, you want to come here in my office?" He wiggled his eyebrow. "Tumigil ka." Bulalas niya, dahil alam niya ang pinapahiwatig nito. "What? I just want to hug you for an hour." "Sigurado kang yakap lang yan." Natatawang wika niya rito. Tinapos niya ang kinakain niya, at umabot ng panibagong baso para makainom ng tubig. "Maybe a kiss and a little bit of touch." Inirapan niya ito at pinipigilan ang ngiti sa labi. "I want a child with you, baby." Nasamid naman siya sa tubig na iniinom niya. Napatayo siya dahil sa sunod-sunod na pag-ubo. "Are you okay?" Natatarantang tanong sa kanya ni Leo sa kabilang linya. Tangulang ang tugon niya, dahil hindi pa siya makapagsalita. Muli siyang uminom ng tubig, bago magsalita rito. "Kung ano-ano ang pinagsasabi mo." Kumunot ang noo nito, at seryosong tumingin sa kanya. "I'm serious. We're married so that is okay, well if you just want. I want a little you and me. One of my employees brought her child here in the office, because no one will look at the child. I suddenly think of you and our future." He smiled sincerely. Tinitigan niya ang mukha ni Leo sa screen ng cellphone niya. Leo is straightforward, especially what he wants. Alam niyang seryoso ito sa bagay na yon. Sa kanya naman ay okay na okay magkaroon sila ng anak. She wants a child too. She wants to be a mom, especially the father of her future child is Leo. Sadyang nagulat lang siya, dahil ito ang unang nagsabi tungkol sa bagay na yon. Bigla niya rin naisip na possible talagang mabuntis siya, dahil ilang beses na silang gumagawa ng walang kahit ano na proteksyon. "But if you don't want, I'm okay. Just don't leave me." Napatingin siya rito, dahil nautal pa ito na parang kinabahan. Matagal ata siyang napatulala. Akala siguro talaga nito ay ayaw niya. "Gusto ko." Ngumiti siya rito ng matamis. Tumayo siya at nilipat ang cellphone malapit sa lababo, para makapaghugas na siya ng pinagkainan niya. "Talaga? Why did you zone out?" Sisa nito sa kanya. "Nagulat lang ako sayo. Huwag kang kabahan dyan, mahal na mahal kaya kita." Kinindatan niya ito ng pabiro. "I love you too, baby," nakangiting sambit nito sa kanya. Nag-usap lang sila habang wala pa itong ginagawa. Umabot ata ng 1 oras ang pag-uusap nila, kung hindi lang nag-text sa kanya ang supplier niya ng mga cosmetics, ay siguro hahaba pa ang pagbi-video call nila ni Leo. Nagpaalam siya sa binata, na lalabas lang siya saglit papuntang mall, para e-meet ang supplier. Kilala niya na iyon, dahil nakuhaan niya rin ito dati ng mga cosmetics.
Ito ang nakontak niya ulit dahil nasa Manila ito, at malapit-lapit lang. Papuntahin ko si Cheska para ipagmaneho ka, tukoy nito sa babaeng driver niya palagi pag umaalis at wala ito. Huwag na, ang lapit-lapit lang ng mall, isapat saglit lang ako. May dadalhin kasi siyang mga new shades ng lipstick para ma-check ko na rin sa personal, kung mabebenta ko ba. Fine, just ride a taxi. Update me when you get there, when you met your supplier, and wherever you'll do outside. For safety reasons baby, seryosong sambit nito. Tumango naman siya rito bilang pagsang-ayon. Okay, bye na at maliligo lang ako saglit para makaalis na. I love you. Ngumuso siya na parang hinahalikan ito. I love you too baby. Ingat sa labas. I'll kiss you for real later, he chuckled. Nagpaalam na siya rito at kumaway pa, bago ibaba ang tawag. Kala mo'y matagal na silang hindi nagkikita, dahil sa pag-video call, ilang oras pa lang naman ang nakalipas. Naligo siya ng mabilisan lang, at nagayos ng simple. She wore a plain blouse, jeans and a sandals. Nagtaksi siya papuntang mall, kung saan napag-usapan nila ng supplier. Pagkarating niya roon, hinanap niya agad ang food court, dahil iyon ang meeting place nila. Hindi naman siya nahirapan, dahil nakita niya ang sign kung nasaan ang food court. Kumaway agad siya sa supplier niya nang makita niya ito. Ate Charm, bati niya rito nang makita niya itong nakaupo sa isang bakanteng table. Niyakap niya ito at tiyaka umupo sa harapan nito. Kumusta ka? Kailan ka pa lumipat sa Manila? Tanong nito sa kanya. Matagal-tagal na, nagtrabaho ako sa restaurant, pero nag-resign na rin ako para mag-business na lang ulit, paliwanag niya. Nilabas nito ang mga shades ng lipstick, at ibang sample ng make-up. Bali ipapadala ko na lang sa'yo lahat pag nakapili ka na, kung ano ang mga ibebenta mo, tumango siya habang seryosong na tumitingin sa mga make-up. Gusto niya kasi magaganda ang shade ng ibebenta niya, yung ayon sa trending ngayon. Halos isang oras lang sila nag-usap at nagkwentuhan, habang namimili siya at nililista nito ang mga orders niya. Nagpaalam din siya kaagad, dahil uuwi na siya. In-update niya muli si Leo na uuwi na rin siya, pagkatapos niya sa grocery. Sinabi niya ring ipagluluto niya ito, at siguraduhin na uuwi kaagad. Masaya naman siya dahil sa sinabi nito, na pagkatapos ng meeting, ay uuwi ito kaagad. Kumuha siya ng cart at tumungo sa mga pagkain na kailangan niyang bilhin. Kumuha na rin siya ng mga snacks, dahil wala na masyado sa bahay. Marami-rami ang binili niya, para madagdagan ang stock sa bahay. Pagkatapos niya sa may grocery ay lumabas na siya roon. Pero bago pa siya tuluyang makalabas sa mall, ay nakita niya ang pamilyar na lalaki na papalapit sa kanya. Napaikot siya ng mata, at napabuga ng hangin. Nandito ka pala. Talagang tadhana nga naman, ani nito nang makalapit sa kanya. Halata pa ang mga sugat nito na pagaling na. Anong kailangan mo? Nag-isang linya ang labi niya. Ayaw niya makipag-usap, pero nakaharang ito sa harapan niya. Ikaw ang kailangan ko, gusto kong makipagbalikan sa'yo, casual na wika nito na ikinatawa niya ng malakas. May napatingin pa sa kanyang mga taong dumadaan. Talagang natawa siya sa sinabi nito. Naluha pa siya dahil hindi siya makatigil sa kakatawa. Anong nakakatawa? Di ba patay na patay ka sa akin? Ngayon makikipagbalikan na ako sa'yo, pasalamat ka. Pasalamat na alin? May sira ka ba sa utak? Mayroon na akong asawa, at kahit wala pa ay hinding-hindi ako babalik sa katulad mong manloloko. Literal na umawang ang labi niya, at napailing dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Wow! Porket umangat ka lang, dahil sa mayaman mong asawa, masyado ka ng mataas. Huwag mong kalimutan na galing ka rin sa lupa. Hindi ako makapaniwalang naging boyfriend kita. Anong klaseng ugali mayroon ka? Alam mo kung paano ako magmahal, hindi ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao, kaya nga di ba nagustuhan kita. Ang kaso lang wala ka palang kwenta, dahil hindi ka totoo. Magaling ka lang mambola, pero ang habol mo lang pala sa babae ay pera at tawag ng laman. Hindi niya mapigilan na panin ito at makipagtalo. Talagang sumabog siya sa sinabi nito. Bakit ako nagkagusto sa walang kwentang tao na ta? Kahit sinong babae ay hindi deserve ang ganitong klaseng lalaki. Nilagpasan niya ito, pero hinawakan nito ang braso niya.
Sa tingin mo ay hindi mag-asawa sa'yo ang asawa mo. Ako nga napagod sa'yo, dahil wala ka namang kwenta sa maraming bagay. For your information, hindi siya kailanman nagsawa sa akin, kasi kung nagsawa siya sa akin, bakit lagi kaming inuumaga? Tinaasan niya ito ng kilay at nagkibit-balikat. Ayaw niyang magyabang dito ng kung ano, pero kung ito lang ang magpapatigil sa lalaking ito, ay sasabihin niya na. Isa pat hindi ka mukhang masarap, para kang panis na pagkain, at siya naman bagong luto, fresh na putahe, ikaw bulok. Singhal niya at mabilis na nilagpasan ito. Naiwan itong tulala, marahil iniisip pa nito kung ano ang tinutukoy niya. Mabuti na lang talaga na hindi niya binigay ang puri niya rito, dahil talagang magsisisi siya. Pagkalabas niya ng mall, ay pumara agad siya ng taxi. Narinig niya pa ang boses ni Hendrix na sumisigaw, at tinatawag ang pangalan niya. Manong Tere na po, ani niya sa driver. Tiningnan niya si Hendrix na tumatakbo papunta sa gawin niya, pero dahil nakataksi na siya, hindi na siya nito nahabol. Magkahawak kamay silang naglalakad sa park ni Leo. Naisipan kasi nila na gumala ng gabi, at sa park siya nag-aya. Masaya siya ng ganito lang, simpleng date. Do you want some ice cream? Tanong nito sa kanya, at tinuro ang stall ng ice cream. Tumungo siya rito, kaya tumungo sila sa stall. Bumili ng isang ice cream na nasa malaking cup. Just 1 spoon, ani nito sa tindera. Subuan mo ako, baling nito sa kanya. Nilang na lang siya dahil sa kakulitan nito. Siya ang umabot sa ice cream na brownies fudge flavor. Tinikman niya kaagad, at napapikit dahil sa sarap. Let me taste it, sambit nito, kaya sumandok siya. Pero bago niya pamataas ang kutsara, ay nagulat siya nang halikan siya nito ng mariin sa labi. Nanlaki ang mata niya, nang kagatin nito ang labi niya, para makapasok ang dila nito sa bibig niya, sweet, wika nito nang maghiwalay ang labi nila. Siya naman ay natulala ng ilang segundo, bago hampasin ito sa dibdib. Baliw ka ba? Nasa park tayo, ang daming tao. Mahinang bulalas niya. Agad siyang napalingon, at may iilan doon na kababaihan na nakatingin sa kanila. Napayuko siya at naunang maglakad. Bigla siyang nahiya dahil PDA sila ni Leo. Wait for me wife. Sigaw ni Leo. Mas lalo siyang nahiya dahil narinig niya ang bulungan ng mga kababaihan. Ay mag-asawa na pala. Ang gwapo ng lalaki, mukhang mayaman at masarap. Nakita mo naman humulik di ba? Magaling yan panigurado, yung mapapasigaw na lang sa sarap. Patakbo na niyang nilagpasan ang mga yun, hindi niya alam kung may inis siya, dahil pinag-uusapan at mukhang pinagnanasaan pa ang asawa niya, o mahihiya dahil nakita ng mga ito ang halikan nila. Natigil siya sa pagtakbo, nang may humawak na sa kamay niya. Why are you running? He chuckled. Natatawa ka pa ha? Pinanlakihan niya ito ng mata, pero tumawa lang ito sa kanya. Sorry, it's just that you're too cute. Your blushing wife? Puna nito sa kanya, at ginulo ang buhok niya. Ang dali-dali nito hawakan ang ulo niya, dahil mas matangkad ito sa kanya. Inakbayan siya nito, kaya sabay na silang naglakad. Pumunta na sila sa kotse at doon na tumambay. 11:00 na rin ng gabi, at medyo sumakit na rin ang paa niya kakalakad nila. Sa loob ng kotse nila tinuloy ang pagkain ng ice cream. Do you want to go home now, or are you fine to go somewhere? Binalingan niya ito ng tingin, habang kumakain ng ice cream. Okay lang sa akin pumunta pa sa iba, hindi pa ako inaantok. Ikaw ba? Galing ka pa sa trabaho kanina, baka pagod ka na, pagtatanong niya rito, dahil nag-aalala siya. Pagkatapos kasi nila mag-dinner sa bahay, dahil pinagluto niya ito, ay maya-maya ay umalis na sila dahil nakapag-decide agad sila na gumala. Gusto niya rin magkaroon sila ng quality time, lalo na ngayong alam na nila ang nararamdaman sa isa't isa. Wala nang pag-aalala at takot, na baka siya lang ang umaasa at nagmamahal. Baby, can we go to your family's home next week? I want to formally introduce myself to your parents and siblings. Natigilan siya sa pagkain ng ice cream. Sigurado ka? Wala sa sariling tanong niya. Siyempre, nagulat lang siya dahil ito mismo ang nag-aya, para makilala ang pamilya niya. Hindi naman kasi nila napag-usapan ang bagay na yun. Hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag sa magulat ang mga kapatid, na kasal na siya at mag-iisang taon na. Of course, if it's hard for you to explain how we met,
I'm the one who'll explain, ani nito na parang napakasimpleng bagay lang noon. Tumango na lang siya para sumangayon dito, siguro ito na rin ang sign para malaman ng magulang niya ang nangyayari sa buhay niya. Gusto niya rin naman ipakilala ang asawa sa pamilya niya, sadyang natatakot lang siya, at hindi alam kung paanong paliwanag ang gagawin. Huminto sila sa isang tabi. Lumabas sila ng sasakyan at sinundan niya si Leo. Binuksan nito ang likod ng kotse, at doon niya lang nakita ang napakagandang view. Kitang-kita ang mga ilaw galing sa ibaba. Hindi niya napansin na pataas pala ang tinutungo nila, at ngayon ay kita niya na ang city lights. Hinatak siya ni Leo, kaya napakandong siya rito. Nakaupo na ito sa likod ng kotse. Montero kasi ang sasakyan na ginamit nila, kaya pwedeng maupuan ang likod pag binuksan mo. Binaba niya sa gilid ang cup ng ice cream, dahil naubos na rin naman niya iyon. Sumandal siya kay Leo, at hinawakan ang kamay nitong nakapalibot sa bewang niya. For the first time, I feel so happy and contented. I never felt like this, baby. I'm so in love with you. Leo rested his chin on her shoulders, and hugged her tightly. Mahal na mahal rin kita. At masaya ako na kasama kita, Leo. She sincerely said. Napababa ang tingin niya sa may kamay niya, nang alisin ito ang singsing na suot niya. Umawang ang labi niya nang mapalitan iyon ng isang diamond ring, marahan itong pinasok sa daliri niya, kaya napalingon siya rito. Ano to? Nauutal na tanong niya. Bumilis ang tibok ng puso niya, parang may kung anong emosyon ang bumubuo sa dibdib niya ngayon. Napatayo siya nang tumayo ito, hinarap siya nito, habang hawak-hawak ang kamay niya. This is a proposal. I want to propose to you, but I don't know what to do. I want to give you a grand proposal, but Francis told me that you might not like it, because you just like simple things but memorable one. Bumitaw ang isang kamay nito, dahil napasuklay ito sa buhok. Hindi niya alam kung matatawa siya, dahil kahit kadiliman ay kita niya ang refleksyon ng mukha nito, at halatang kinakabahan. I don't know what to say. Ano pa ba ang kailangan ko sabihin? I love you and that's what's important, right? He sighed before he starts to talk again. I want a fresh start with you. I want to marry you again, but this time in church with you. Not just in a piece of paper but in person, because we love each other. I love you, Bianca. I can't promise that we will not fight, but I do promise that even we face big problems that might trigger us to let go. I will not let go. Kakapit ako at hindi ko hahayaan na mapaghiwalay tayo ng dahil sa problema. I love you so much that I can't imagine living without you. Tumulo ang luha niya dahil sa halo-halong emosyon. Hindi siya makapagsalita, dahil sa bagzo ng damdamin na nararamdaman niya ngayon. Sobrang punong-puno ang puso niya ng pagmamahal, at saya sa oras na yon. Wala sa isip niya na magpo-propose ang asawa, dahil kasal naman na sila kahit sa papel lang. Kahit walang kasalan ulit, ay masaya na siya dahil kasama niya ito. Mas lalo siyang napahagulgol dahil sa malambing na boses nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mahal na mahal talaga kita, Leo, she said between her sobs. I know, baby. I know. And I love you too, so much. He kissed her forehead, and caressed her back. They hugged each other tightly. She also felt contented in her life, basta kasama niya lang ang asawa, ay kahit anong hirap ang dumating ay kakayanin niya. God, thank you so much for giving this man to me. Let's get pregnant, bulong niya kay Leo nang paupuin siya nito sa lamesa ng kusina. They are making something in the kitchen after they arrived at home. Madaling araw na at hindi man lang siya dinadalaw ng antok, marahil dahil sa sobrang saya ng kanyang puso ngayon. Ngumisi sa kanya si Leo at muli siyang hinalikan. Yes baby, I actually planning it too, he smirked. Umahan ang init sa katawan niya, nang hawakan nito ang harap niya, kahit may nakatapal pa sa katawan niya. Ekspertong tinanggal nito ang damit niya, at binigyan ng halik ang kanyang leeg. She bit her lower lips, because of a feeling she felt, when Leo hand traveled down to her. They are still on the table, and she thinks that Leo is not planning to go to the bedroom. Napahiga siya sa may lamesa.
She parted her lips when Leo sat down to the chair, and rested her feet in his shoulder. Leo, she gasped when she felt his mouth on her. Her back arched and she doesn't know where to hold because of so much sensation. Nah, he murmured when she reached her success. She was shaking so much. Leo helped her to sit down. Humiwalay naman ito saglit para maghubad sa harapan niya. She was gulping while her eyes are roaming around to his perfect body. Napatili siya nang buhatin siya nito paarap. Akala niya kung saan sila pupunta, pero sinandal siya nito sa pader at patuloy sa paghalik sa kanya. We will explore our house, baby. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalilibot ang buong bahay. Napahigpit ang hawak niya sa buhok nito, at hindi pinansin ang sinabi. Mas naging mabilis ang pagtrabaho nito, na akala mo'y sabik na sabik sa kanya. Puro daing at bulong na lang ang lumabas sa bibig niya dahil sa ginagawa ng binata. Hindi siya nito tinigilan, hanggang sa malibot nila ang bahay. Kung saan-saan sila nakaabot at nakailang beses pa sila. Hindi na siya magtataka talaga, kung mabalitaan niyang may laman na ang sinapupunan niya. At pag nangyari iyon, siya na yata ang pinakamasaya na magiging magulang sa balat ng lupa.